Magandang buhay! Sa video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano i-factor ang polynomials with common monomial factor. Simulan natin dito sa example number 1. So ipa-factor natin itong 4x squared plus 6x. Ang first step natin ay kuhanin natin yung GCF o yung greatest common factor ng 4x squared at ng 6x. So simulan muna natin dito sa dalawang number, 4 and 6. So lagay lang natin 4 and 6. List down lang natin yung mga factors ni 4. So, pwedeng 1 times 4, pwede ring 2 times 2. Sa 6 naman, ang factors niya ay pwedeng 1 times 6, pwede ring 2 times 3. So, ang GCF ay yung pinakamalaking factor na parehas silang meron. So, in this example ay 2, ang pinakamalaking factor na parehas silang meron. So, ang GCF ng 4 and 6 ay number 2. So, lagay lang natin dito yung 2. And then, proceed naman tayo dito sa letter. Parehas silang mayroong letter X. So, lagay lang natin X. And then, kukuhanin natin kung ano yung pinakamababang exponent. So, merong exponent na 2. Meron ditong 1. So, 1 yung mababa. Kaya yung X raised to 1 yung gagamitin natin. So, sa number, nakuha natin yung 2 at sa letter, nakuha natin yung x. So, ang GCF natin sa 4x squared at sa 6x ay 2x. So, i-rewrite ko lang itong 4x squared plus 6x and then parehas nating lagyan ng denominator na 2x. So, sa 4x squared, lagyan natin ng 2x. Again, yung 2x na yan yung ating GCF. And then, yung 6x din, lagay din natin sa ilalim yung 2x. And then, ito na yung ating pinaka-answer. So, lagay natin yung GCF natin, which is 2x. And then, i-divide natin itong 4x squared divided by 2x. So, simulan natin sa number. 4 divided by 2 is equal to 2. And then, copy natin si x. Subtract natin yung exponents nila. So, meron ditong 2. Merong invisible na 1. So, 2 minus 1 is equal to 1. Now, kapag 1 yung exponent, hindi na natin ilalagay. Kaya burahin na natin yung 1 na yan. And then, i-divide naman natin si 6x divided by 2x. So, simulan natin sa number. 6 divided by 2 is equal to positive 3. So, lagay lang natin, positive 3. And then, copy natin si x. Subtract natin yung exponent. So, 1 minus 1 is equal to 0. Now, pag 0 yung exponent, hindi na natin ilalagay pati yung variable. So, burahin na rin natin pati yung x. So, ang matitira na lang ay yung number 3. I-close na natin yung parenthesis at ito na yung ating sagot. So, ang factor ng 4x squared plus 6x ay itong 2x multiply by 2x plus 3. Dito naman tayo sa example number 2. Again, first step ay kuhanin natin yung GCF nitong dalawa. So, unahin natin sa number 8 and 16. Lagay lang natin dito, 8 and 16. Ilista natin yung mga factors ni 8. So, pwedeng 1 times 8, pwede ring 2 times 4. Sa 16 naman, ang factors niya pwedeng 1 times 16, pwede ring 2 times 8, at pwede ring 4 times 4. Again, ang GCF ay yung pinakamalaking factor na parehas silang meron. So, as you can see, parehas merong 1, parehas merong 4, parehas merong 8. So, ang GCF ng 8 at 16 ay yung 8 kasi ito na yung pinakamalaking number. So, ilagay lang natin dito 8. Sa variable naman, parehas silang merong letter x. So, lagay natin yung x and then kung ano yung mababa o yung pinakamababang exponent, yun yung gagayahin natin. So, 1 yung pinakamababa, kaya 1 yung exponent na gagamitin natin. So, ang GCF natin dito sa dalawa na to ay 8x. So, again, i-rewrite ko lang dito. And then, parehas nating lagyan ng GCF sa denominator. So, itong 8x squared, lagyan natin ng denominator na 8x. Again, yan yung GCF natin. Yung 16x, lagyan natin rin ng denominator na 8x. And then, dito na natin ilagay yung ating pinaka-final answer. So, i-rewrite lang natin yung ating GCF and then open parenthesis. Divide natin. 8 divided by 8 is equal to 1. Copy natin si x. And then, subtract natin yung exponent. So, merong 2 minus 1. So, the answer is 1. Now, kapag 1 yung numerical coefficient, hindi na natin isinasama. So, meaning to say, invisible na lang yan. Kaya burahin na natin. Kapag 1 yung exponent, hindi na rin natin sinasama, kaya burahin na rin natin yan. So, ang matitira lang ay si x. So, iusad lang natin ng konti dito, yung x. And then, divide natin itong 16 divided by 8. So, 16 divided by 8 is equal to positive 2. So, lagay lang natin, positive 2. And then, copy natin si x. Subtract natin yung exponent. So, 1 minus 1 is equal to 0. Now, pag 0 yung exponent, again, hindi na natin ilalagay. So, burahin na natin yan. And then, i-close lang natin yung parenthesis at ito na yung ating sagot sa example number 2. Dito naman tayo sa example number 3. Again, first step ay kuhanin natin yung GCF nitong dalawa.
So, unahin lang muna natin yung mga number. So, meron tayong 12 and 20. Lagay lang natin dito, 12 and 20. And then, ilista lang natin yung kanilang mga factors. Kay 12, ang factors niya pwedeng 1 times 12, pwede ring 2 times 6, pwede ring 3 times 4. Sa 20 naman, pwedeng 1 times 20, pwede ring 2 times 10, pwede ring 4 times 5. Again, ang GCF, ito yung pinakamalaking factor na parehas silang meron. So, in this example, 4 na yung pinakamalaking number na parehas silang meron. Kaya, ang GCF natin sa 12 and 20 ay 4. Now, punta naman tayo sa variable. Parehas silang mayroong letter X. So, i-copy natin si X. And again, kung ano yung mas mababang exponent, ito yung kukuhanin natin. So, ang exponent ni X ay 3 and 5. Mas mababa si 3. Kaya yung 3 na exponent ang ilalagay natin dito. Parehas silang mayroong Y. So, ilagay natin yung Y. Ang exponent ni Y ay 5 at 2. Mas mababa si 2. Kaya yung mas mababa yung ilalagay natin, which is 2. And then, sa Z naman, itong isa lang ang mayroong Z, ito ay wala. So, hindi natin pwedeng ilagay yung Z dito sa GCF. So, meaning to say, ito na yung ating GCF or yung greatest common monomial factor, GCMF. Now, i-rewrite lang natin itong part na to dito and then parehas nating lagyan ng denominator na 4x raised to 3y squared. So, unahin lang muna natin itong una and then yung GCF natin, i-copy natin dito sa ilalim. Dito rin sa isa, over, lagyan rin natin ng ating GCF. And then, proceed na tayo dito sa ating final answer. Again, i-copy lang natin itong ating GCF. And then, open parenthesis. Divide natin, 12 divided by 4 is equal to 3. And then, copy natin si X. Subtract natin yung exponent niya. So, 3 minus 3 is equal to 0. Again, pag 0 na, hindi na nilalagay. So, burahin na natin yan. Copy naman natin si Y. Subtract natin yung exponent, 5 minus 2 is equal to 3. Kaya 3 ang magiging exponent ni Y. Dito naman tayo sa kabila, i-divide natin itong negative 20 divided by 4. So, ang sagot ay negative 5. Copy natin si X. Subtract natin yung exponent ni X. So, 5 minus 3 is equal to positive 2. Kaya yun yung magiging exponent. Copy natin si Y. And then, subtract natin yung exponent ni Y. 2 minus 2 is equal to 0. Again, pag 0 yung exponent, hindi na natin nilalagay. So, burahin na natin yan. Copy lang natin si Z. I-close natin yung parenthesis at ito na yung ating final answer sa example number 3. Dito naman tayo sa example number 4. Again, first step ay kuhanin natin yung GCF. In this example, meron na tayong tatlong term. So, tatlong number yung ilista natin dito sa ilalim. 12, 16, and 28. So, lagay lang natin 12, 16, and 28. And then, ilista lang natin yung mga factors ni 12. So, si 12 meron siyang factors na 1 and 12. Pwede ring 2 times 6. Pwede ring 3 times 4. Sa 16 naman, pwedeng 1 times 16. Pwede ring 2 times 8. Pwede ring 4 times 4. Sa 28 naman, ay pwedeng 1 times 28. Pwede ring 2 times 14. And then, pwede ring 4 times 7. Again, ang GCF, ito yung pinakamalaking factor na dapat lahat sila ay meron. So, in this example, ang GCF ng 12, 16, at 28 ay number 4. Kasi iyan yung pinakamalaking number na lahat ay present doon sa tatlong number na yan. So, ilagay lang natin dito yung number 4. And then, sa letter, lahat sila ay mayroong letter X. So, ilagay natin yung X. And again, yung pinakamababang exponent yung kukuhanin natin. So, ang exponents ng X ay 5, 3, at 6. Ang pinakamababa ay 3, kaya yung 3 ang kukuhanin natin dito. Now, sa Y, dalawa lang ang mayroong Y, kaya hindi natin pwedeng ilagay dito. Kasi dapat lahat sila ay mayroong Y para mailagay natin sa GCF yung Y. So, kapag ganyan, dalawa lang yung meron, hindi natin pwedeng ilagay si Y dito. So, ang GCF na natin o yung greatest common monomial factor nitong tatlo ay 4x raised to 3. So, i-copy ko lang ito dito. And then, lahat ng tatlong term na yan ay lagyan natin ng denominator na 4x raised to 3. So, unahin lang natin itong 12. I-copy lang natin yung GCF na yan dito sa ilalim. Dito rin sa 16 ay lagyan natin ng GCF sa ilalim. Dito rin sa 28, lagyan din natin ng GCF sa ilalim. And then, proceed na tayo dito sa ating magiging final answer. So, again, copy lang natin yung GCF natin, which is 4x raised to 3. And then, lagay natin yung open parenthesis. Divide natin isa-isa. So, simulan natin dito sa 12 divided by 4. So, 12 divided by 4 is equal to 3. Copy natin si X, and then subtract natin yung exponent ni X. So, 5 minus 3, the answer is 2.
And then, merong y sa taas, wala namang y sa ilalim, kaya copy na lang natin yung y raised to 4. And then, divide naman natin itong negative 16 divided by 4. So, negative 16 divided by 4 is equal to negative 4. So, lagay lang natin negative 4. Copy natin si x. And then, subtract natin yung exponent ni x. So, 3 minus 3 is equal to 0. Again, pag 0 na yung exponent, wag na nating ilagay. And then, meron tayong y sa taas. Wala naman tayong y sa ilalim, kaya copy na lang natin yung y raised to 4. And then, divide natin itong 28 divided by 4. So, 28 divided by 4 is equal to positive 7. So, lagay lang natin dito, positive 7. Copy natin itong x. And then, subtract natin yung exponent ni x. So, 6 minus 3, the answer is 3. Kaya 3 yung kanyang magiging exponent. I-close natin yung parenthesis at ito na yung ating sagot sa example number 4. So, yun lang. Sana ay nakatulong sa inyo itong maikling tutorial na ito. Kung nagustuhan ninyo yung video, pakiclick naman yung like button at mag-subscribe na rin kayo para sa iba pang tutorial na kagaya nito. Yun lang, maraming salamat.